Well, isa pong napagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid and friends on Facebook. At salamat sa Diyos, tayo ay muli makapag-aaral sa salita ng Diyos. At sa lahat ng mga opportunities sa buhay natin, kailangan natin ng pasalamatan ng ating Panginoon. No? So, muli tayo ay makakabalik sa ating pag-aaral at ating sususugan yung nakaraang ating topic. At minsan, nagkita kami ni Brother Dadong, no? Isa siya sa mga itinuturing kong, of course, isa sa mga haligi sa isang local church sa Kalulot, no? At masaya kaming nagkita, no? Kasama ko ang aking may bahay at sa aming sharing time, isang salita sa Kapampangan ang gustong-gusto kong narinig sa kanya, no? Ito ang salitang timawa, no? Marahil sa mga Kapampangan ay hindi alam kung ano ang ibig ng sabihin yung timawa, no? Even me, ako ay nagkamali, no? Nung sabihin ko sa kanya ang kahulugan. Ayon sa kanya, ito ay nabanggit sa John chapter 8, 31 to 32. Ang sabi sa salita ng Diyos o sa talata, in verse 31, ang sabi niya doon, "Then said Jesus to those Jews which believe on Him, If you continue in my word, then are ye my disciples indeed." So, ito ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na o sa kanyang sa mga Hudyo na sumunod sa kanya at sumampalataya. Kung sila nga ay mga tunay na disipulo, sila ay magpapatuloy, ano, sa kanyang salita. And in verse 32, "And you shall know the truth," sabi niya doon, "and the truth shall make you free." Yung salitang timawa rito sa Kapampangan na aking binasa, ito pala ay free. Free. Yun ang ibig sabihin. "And you shall know the truth," sabi niya, malalaman niyo yung katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Ang pagpapalaya pala, it means yung timawa, no? So, binibiro ako ng kapatid, sabi niya kung magpaparegister daw sila ng isang local na organization at ang ipapangalan niya ay Timawa Bible Church. Natawa ko sa kanya at napakaganda yung sa totoo lang, no? Napakaganda ang titulo, no, na Timawa. Tayo ay pinalaya na ng Panginoon. Ang kailangan lang ay ang pagpapatuloy, no? Tayo ay magpatuloy sa kanyang salita, no? At hindi sa salita ng sinasabi ng tao, no? Ibig sabihin yung mayroon tayong kalayaan, no? Kailangan tayong magpatuloy sa salita ng Diyos. Ating nasaksiyan sa bawat taon, no? Usually ito ay nangyayari sa buong dito na lang sa Pilipinas or in the whole Christian world ay ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay, no, ng ating Panginoong Hesus. Ang pangyayaring ito ay isang biblical reality, no, at napakahalaga, no. Ito ay isang napakahalagang pangyayari, ano, sa kasaysayan ng lahat ng nilikha, no. Nakaugnay ito sa pang-araw-araw, especially sa buhay ng mga mananampalataya, no. Dahil sa tinapos na o yung tinapos na gawain ng ating Panginoon doon sa krus, no, upang mabayaran ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, no. Ang muling pagkabuhay ng isang tao ay mangyayari at hindi ito nakabatay, ano? Hindi ito nakabatay dun sa kung gusto mo o hindi mo gusto, dahil ang Diyos ang may kontrol nito. Kahit anuman ang pananaw ng bawat isa sa atin, yung sinabi ng salita ng Diyos na pagkabuhay namang muli, ito ay mangyayari sa bawat tao. And ito ay hindi, kung ayaw mo o hindi, ito ay hindi apektado, no? Yung sinabi ng sa salita ng Diyos. The resurrection of the dead ay pinangungunahan ng ating Panginoong Hesus. Siya ang nanguna at
of course, kung may nanguna, mayroong susunod. Ano? Siya ang kauna-unahang nabuhay na muli mula sa mga patay. No? Subalit, hindi siya nakaranas ng pagkabulok, no? Or corruption. Hindi nangyari sa kanya ito. No? So, in Acts chapter 13, verses 34 and the following verses, as concerning that he raised up from the dead, now no more to return to corruption. No? He said on this wise, I will give you the sure mercies of David. So, ito ay referring to our Lord Jesus Christ. In verse 35, wherefore, he saith also in another psalm, no? Thou shalt not suffer thine Holy One to corruption or to see corruption. So, ibig sabihin, referring to our Lord Jesus Christ, hindi siya kumbaga, hindi siya makakaranas ng pagkabulok. No? Verse 36, for David, after he had served his own generation, by the will of God, fell on his sleep. Fell on his sleep. The word fell on his sleep, maraming hindi naniniwala dito sa ano ba yun? Yung doctrine of soul sleep, no? But dito, yung word na sleep, ginamit ng banal na kasulatan, no? Yung sumulat, and ang sabi niya rito, and was laid unto his fathers, no? And so corruption. Ibig sabihin, si David, nung siya ay namatay, inilibing, at nakaranas siya ng pagkabulok, no? Or corruption, no? In verse 37, but he whom God raised again, so no corruption. So, ibig sabihin, pagka ang Diyos, actually ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesus, no? Now, mayroong mga tao sa banal na kasulatan na muling nabuhay, no? Mula sa mga patay. Marami tayong nabasa tungkol dito, no? Subalit sila ay muling namatay, and so corruption. Marahil, sinasabi mo sa akin, at saan mo makikita yan sa banal na kasulatan, no? So, I cannot give you details today in this topic, pero sa mga previous lessons natin about kay yung mga nag-resurrect, no? O I mean si Lazarus, ano? Siya ay muling nabuhay nung binuhay niya muli ng ating Panginoong Jesus. In the scripture, hindi niya binanggit na siya ay namatay muli. Pero kung pag-aaralan natin ang salita ng Diyos, lahat ng mga tao ay namatay at hindi pa nakatanggap ng kanilang glorified body. So it means pag hindi mo pa tinanggap yung glorified body, still nandoon ka sa sitwasyon, no, na ikaw ay nabubuhay by the flesh and blood at hindi ka makakarating doon sa kinalalagyan ng Diyos, no, or in the kingdom of God, yung in heaven, no. So hindi ko ito i-detail, pero kung gusto niyo panoorin, nandoon sa mga previous topic natin, ano. Meron tayong mga previous topic related to this subject, ano. Ang pagkabuhay ng muli ni Jesus ay naiiba, no, sapagkat siya ang kauna-unahang nabuhay mula sa mga patay, at tandaan natin, hindi siya nakaranas ng pagkabulok or corruption. Wala pang tao na nakaranas ng gano'n, ano, maliban ang ating Panginoong Jesus. Now, sa kalagayan natin bilang isang tao, may sinabi si Apostle Paul sa kanyang mga sulat in Romans chapter 7, no, verses 18 to 20. So, in verse 18, for I know that in me, sabi niya, that is in my flesh, dwelleth no good things. Isipin nyo, si Apostol Pablo, sasabihin niya, walang bagay na makikita o naninirahan na mabuti sa akin, ang sabi niya, no? Dwelleth no good things, no? In me, sabi niya, madalas naririnig natin sa iba, sila ay mabuti, no? Subalit sa talatang ito ay, ang binabanggit ng talata ay walang mabuti. Even in Romans chapter 10, there's no one, no not one. Walang mabuti, walang mahanap sa Diyos. Tayo ay lumiko sa Diyos, no? So, ito ang kalagayan ng isang tao, no? Walang mabuti sa laman, no? For to will is present with me, but now to perform that which is good,
I find not, no? Ito yung nais. Ito ang damdamin ng Apostol Paul to do good, no? Gusto niyang gawin isang bagay, pero hindi niya ito nagagawa, no? Yung mga bagay na ayaw niya, yun ang kanyang nagagawa. So, for the good that I would, I do not. Sabi niya, but the evil which I would not, that I do. Yung mga bagay na inaayaw niya, no? Yung, of course, yung contrary to the will of God, ito yung nagagawa niya, no? Now, if I do that, I would not. Sabi niya, yung hindi niya nagagawa yung mga bagay na ayaw niya, it is no more I that I do it, but sin that dwelleth in me. Yun pala, no? Yun pala yung nagtutulak sa kanya para gumawa yung kasalanan, ano? Lagi nating naririnig ang mga talatang ito at nangyayari dahil sa ating kalagayan bilang isang taong pinanganak na makasalanan, di ba? Tayo ay isinilang with an Adamic sin nature. Yun ang realidad, ano? Pero naririnig natin sa ibang bumabasa sa mga talatang ito dahil ito ay ating pinili kaya tayo ay nagkakasala o nagkasala, no? Itong bagay na ito ay ating pinili. So now, if you were born with a sin nature, no? Kung tayo ay pinanganak sa isang with an Adamic sin nature, no? Ang tanong dito, pinili mo ba talaga na ikaw ay So, ang tao ba pinili na siya ay magkasala? Or can we say I obey God? Katulad ng isang nag-post, nagpapatutuon that they obey God. That they obey God, no? To obey God means 100% obedience without fail. Yun ang ibig sabihin ng obedient when it comes to the word of God, no? Na sabihin natin, I obey God. Ibig sabihin ng obeying God, 100% without fail. That is, iyon ang aking nakikita at pananaw sa aking buhay. O hindi kaya dahil tayo ay isinilang ng ganito at ang Diyos mismo ay ipinasakop tayo sa walang kabuluhan. Hindi ba weird dito? Baka ngayon lang natin ito maririnig. Ba't ito ang aking ipapakita sa salita ng Diyos? Ano? Ito marahil sasabihin mo sa iyong sarili, ito ay kakaiba. Take note, no? In Romans chapter 8:20, tignan natin kung ito ba nga bang pagkakasala o ginagawa natin ito ay kalooban natin o pinili natin. In Romans chapter 8 verse 20, no? I hope na lahat ng mga makakapanood dito ay tignan ninyo ang inyong mga scripture. In Romans chapter 8 verse 20, for the creature was made subject to vanity. The creature was subject to vanity. So, lahat, it means yung creature, yung mga nilaga, hindi lang yung tao, kundi lahat ng isang sinukob, ano? Was made subject to vanity. So, ibig sabihin ito ay ipinasakop sa walang kabuluhan. So, ang tanong, ginusto ba natin ito? Ginusto ba ng tao to? Ang sabi niya dun sa verse, not willingly. No? Not willingly. No? But by the reason, ano ba ang reason of Him? Anong reason? Ano ba ang reason ng Diyos? Actually, ang Diyos ang tinutukoy dito, who had subjected the same in hope, upang sila ay ipasakop dun sa isang pag-asa. Yun pala, no? Yun ang plano ng Diyos sa buhay ng tao. Malalim itong talatang ito. Hindi lang ito napapansin, hindi natin kagustuhan na tayo ay mapunta sa ganitong kalagayan. But the reason of Him, yung Diyos ang mismo, who had subjected the same in hope. Para ipakita niya, ipadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig and the hope na prepare na sa tao. Kaya inayahan niya sa ganitong i-subject tayo sa ganitong infinity, no, na walang kabuluhan, no. So hindi napasakop sa walang kabuluhan, sabi niya, at hindi niya ito ginusto ng tao. Pero may dahilan ng Diyos para ipasakop sila sa isang pag-asa, no. Ayon sa talata, no, Romans 8:20. So if you have time, tingnan niyo yung scripture. Kaya hindi natin
maiiwasan na tayo ay magkakasala. Katulad ng sinabi ni Pablo sa Romans chapter 7, no? Yung gusto niyang gawin, hindi niya nagagawa, no? Yung mabuting bagay, at ang kanyang nagagawa, yung mga bagay na ayaw niya, no? Kaya, wag nating ipagmalaki na tayo ay obedient, ano? Ginagawa natin yung mga, so, hindi na natin kailangan si Lord, no, sa ating buhay kung iniisip mo na nagagawa mo ang isang bagay, at ikaw ay isang obedient, no? In verse 24, "O wretched man," sabi niya, in the same chapter, verse 24, "O wretched man that I am." Tingnan mo yung sinasabi ni Pablo, siya ay a wretched man, ano? "Who shall deliver me from the body of this death?" Sino sabi niya ang makakapagligtas, ano, sa ganitong pangyayari, no? Para bang deliver me from the body of this death. So, ano bang nakikita ninyo? Tayo ay para bang buhay na patay na tayo pero kumikilos pa tayo, parang ganito yan. Marahil ito isang katanungan ng lahat, ano? Paano tayo makakawala, ano, sa katawan nitong kamatayan? So, we are destined to death, no? Ito ang dapat itanong ng bawat tao. Dito sa Del Carmen, sunod-sunod, ano, pag mayroong mga namamatay, that is reality, ano? But ito yung hindi yung katapusan. Merong panahon na ang Diyos ay muling bubuhayin, ano, yung mga masasama at hindi masasama, no? In John chapter 5, no? Hindi ako nagkakamali, verse 28, ano? So, kung ating papansinin, si Pablo ay hindi sinabi, "Who shall save me from death," sa talatang 24. Sino magliligtas sa akin sa kamatayan, no? Sa verse 20. Hindi niya sinabi yon sapagkat walang makakaligtas sa kamatayan, ano? Kaya ang kanyang tanong ay ganito, "Who shall deliver me from the body of this death?" Para ba tayong mga, sabi ko nga sa inyo, para ba tayong mga patay na naglalakad, ano? So, tandaan natin, nang tanggapin natin ang breath of life in Genesis, di ba? At nabuo sa sinapupunan ng isang ina, no? Yung breath of life, it will start nung tayo ay nasa sinapupunan ng ating ina, no? Nagkaroon na tayo ng buhay, no? Whereas nung even Adam, nung nikahin ng Diyos in the form of dust, wala pang buhay yon. It's just a simple body, no? O yun, tama yun, no? Ganun ang sinabi ng Bible, no? So nang tayo ay nasa sinapupunan pa ng nabuo tayo sa sinapupunan ng ating ina at naisilang sa mundo, tayo ay nagsimulang mamamatay, no? Destined to death, no? Tayo ay nagsimulang mamamatay dahil alam nating habang tayo ay lumalaki, no? Tayo ay tumatanda, no? So of course, tayo ay tumatanda, no? At habang tayo ay tumatanda, of course, tayo ay lumalapit sa pintuan ng kamatayan. Yung iba nga ay napapadali nga, no? Kasi silang pa lang, sila ay namamatay. But sa mga susunod na maraming topic, tatalakayin din natin yon. At ito ba ay plano ng Diyos, no? At of course, ang Diyos ay declaring the end from the beginning. Alam na ng Diyos yung ending bago pa yung beginning, ano? So, makikita natin yung foreknowledge ng Diyos, no? Marami tayong topic na sa susunod na mga araw, no? So, abang tayo ay tumatanda, of course, tayo ay lumalapit sa pintuan ng sa kamatayan, of course, no? So, walang sino man ang makakaiwas nito. No, subalit mayroong isang mabuting balita na nauna na sa atin, ano? At yun ay ang ating Panginoong Yesus, no? At inayos niya yung daan para sa atin. Ayon sa Romans chapter 14 verse 9, For to this end, sabi niya, Christ both died and rose and revived. It means yung resurrect, no? That He might be the Lord both. Pansinin niyo ito.
that He might be Lord both of the dead and living. So, ibig sabihin na siya ay Panginoon nang siya ay nag-resurrect, siya ay parehas na naging Diyos, Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. No? Ano ba ang ibig sabihin nito, ang mga patay ay patay na? Paano nagkaroon ng Panginoon ang mga patay? At ano ang layunin? So ano ba ang dahilan kung bakit namatay si Kristo sa talatang 9 o siya, no? At bakit ang mga patay ay kailangan nila ang isang Panginoon? Kahit kailangan nila yung Panginoon, dahil kailangan nila ang isang garantiya, no? O guarantee. Kahit na sila ay nasa kalagayang wala nang nalalaman, ay mayroon pa rin tumitingin sa kanila. And yung pag-asa, no, na binanggit natin kanina sa Romans 8:20, no? Kahit na ang tao ay nasa kalagayan bilang isang patay, ang presensya ng Panginoong Yesus ay nandoon pa rin sa kanya, no? Bakit? Dahil sa kanyang pag-ibig, ang Panginoong Yesus ay Panginoon ng mga patay, no? At hindi lamang sa mga buhay. Yun ang sinasabi ng talata, no? So, kung naaalala ninyo si Lazarus, no, nang ito ay nasa libingan, no, siya, sinawag siya ng ating Panginoong Yesus at lumabas sa libingan. Di ba? Naalala niyo yung John chapter 11 ba yun? Napakagandang pagkakataon na makita na ang pangyayaring ito na muling nabuhay ang isang patay. Tandaan natin, nang nabuhay o nung namatay nung nabuhay na muli si Lazarus, hindi pa niya tinanggap ang kanyang glorified body. It means siya ay muling mamamatay, no? Definitely. At hindi siya mapasok dun sa langit. O if you are nandun sa state of flesh and blood, no? Flesh and blood. Blood and flesh, no? Flesh and blood, I mean. So, ginawa ng Panginoon Yesus ang pagkabuhay ng muli kay Lazarus dahil siya ang Panginoon ng mga patay na ipakita doon, ano? In Romans chapter 14 verse 9, for to this end, balikan natin yung talata, Christ both died, no, and rose and revived, no, that He might be Lord of the dead and living. Kaya ang sabi sa verse 9, siya ang Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Ang mga talatang ito ay may kaugnayan, ano, sa ating paksa ngayon, ano, death and resurrection, ano. Marami tayong bubuksan ngayon at makikita nyo na marahil hindi natin nakasanayan na marinig, pero ito ay isang pananaw na tingnan natin, ano, at suriin natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, ano. So, ating susuriin, ano, ngayon ang pag-uusap sa pagitan ng Panginoong Yesus and the malefactor o yung tampalasan, no? Yung kasabay na naipako sa itaas ng krus ng ating Panginoong Yesus, no? In Luke chapter 23 verses 39 to 43, ito ang pangyayari sa pagitan, ano, ng pag-uusap ni Jesus at ng dalawang malefactors, no? Habang sila ay nasa krus. Yung mga nanakaw, no? Yung mga, kumbaga, yung mga tampalasan, no? So, verse 39, and one of the malefactors which were hung railed on him, no, saying, if thou be Christ, save thyself and us. Sabi yan, no? Parang ito ay isang ano, yung paglibak, ano? Kung ikaw nga ang Kristo, ligtas mo yung sarili mo, at ganun din kami. In verse 40, but the other answering rebuke him. Yung isa, makikita natin yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, saying, does not thou fear God? Sabi niya, seeing thou art in the same condemnation. Hindi ba natatakot sa kanya? Sabi niya, does not thou fear God? The deity of Jesus Christ, makikita natin dito, no? Sino ba tinutukoy niya? Ang ating Panginoong Yesus, seeing thou art in the same condemnation. Sabi niya, na in verse 41, and we indeed justly, dapat tayo, mararapat lang sa atin, for we receive the due reward of our deeds. Dahil sila ay ginagawa nila yung bagay na nararapat sila ay ipako dun sa krus.
But this man, ang sabi niya, had done nothing amiss. At ito ang sinabi niya sa Panginoong Yesus. In verse 42, ang sabi niya, and he said unto Jesus, no, Lord, sabi niya, remember me when thou comest into thy kingdom. Alalahanin mo ako, sabi niya, pag ikaw ay nandun na sa iyong kaharian. Ano? Verse 43, ang sabi niya rito, dito natin titignan, ano? Itong talatang ito. And Jesus said unto him, sinabi ni Jesus sa kanya, no, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. So, usisahin natin ngayon dito, saan ba siya nagtungo? Saan ba nagtungo ang ating Panginoong Yesus? Nang sabihin niya, today shall thou be with me in paradise. Medyo marahil itong talatang ito, magkakaroon ng konting research sa bawat isa sa atin. Ano? Hindi ko sinasabi sa inyo na susundin nyo, subalit ito ay titignan nyo mabuti. Ano? Ngayon, para maunawaan natin ang talatang 43, verse 43, kailangan nating tignan ito, no? With a common sense, no? And logical, no? Yung iba, ayaw nila tanggapin yung word na logical in approaching the word of truth, no? Yung pag-aralan natin, ang ating Diyos, sabi niya, come, and sabi niya, and reason us, come with me and reason, nakalimutan ko na yung verse, no? Sila ay mag-aaral, no? At ang sabi ni dito sa kailangan nating suriin ng dahan-dahan, ano? Huwag na tayong magmadali, no? So, kung ano ba ang ibig sabihin ng talatang ito, no? Upang ating maintindihan, no? Ang tanong, saan ba inilagay ang ating Panginoong Yesus nang siya ay namatay? Diba? Ito ba ay isang tanong na may sense na saan ba siya inilagay? Huwag tayong mag-assume, no? Yung assuming sa pag-aaral sa salita ng Diyos ay hindi, para sa akin, hindi nakakabuti, no? Kailangan nating alamin kung ano ba yung sinasabi ng Word of God. Siya ay inilagay sa isang libingan, ano? Saan? Joseph of Arimathea, no? Saan tumungo ang kanyang espiritu ng ating Panginoong Yesus? He is in the form of man, no? Ang sabi niya while on the cross, no? Sabi niya, Father, into thy hands I commend my spirit. Di ba? Sabi niya, siya ay I command my spirit, no? Ayon sa talatang Genesis chapter 12 verse 7, ang katawang lupa ng tao ay babalik sa lupa, no? Genesis 12 verse 7, no? At ang kanyang espiritu o ang hininga ng Diyos ay babalik sa Diyos. That is the breath of life. Yung breath of life, ito ay nangyari after God breathed into His nostril, no? Yun ang spirit, no? Iyon ang nagbibigay buhay sa isang tao. Pag yung breath of life, wala na sa tao, ito ay is just simply a dead man, no? Patay na siya. Sa ating previous lesson, ang tao ay may tatlong bahagi. The body, soul, and spirit. Kapag ito ay namatay, the spirit will return to God. At ang kanyang kaluluwa at katawan ay maiiwan sa libingan. So, just bearing me, no? Makikita ninyo sa mga talata natin, babasahin sa medyo sa bandang huli ng ating pag-aaral, no? Ating napatunayan nito sa Biblia, ang dalawang bahaging ito ay tutungong magkasama, no? Magkasama sa libingan. At marahil sa ngayon, hindi natin pwedeng matanggap, but if you tawag dito, diligently seek it, makikita natin na the body and the soul, sila ay will stay, no? In the grave, no? May mga talata sa Biblia, ang kaluluwa ay mamamatay, no? At ililigtas ng Diyos ang kaluluwa mula sa libingan. Mula sa libingan. Ililigtas ng Diyos. Madalas ayaw nating tanggapin ang sinasabi ng salita ng Diyos dahil nais nating protektahan, ano? Meron tayong pinoprotektahan. Ako, personally, natutuwa akong mag-aral sa salita ng Diyos na walang pinoprotektahan. Kung ano man yung pananaw ng iba, kung ano man yung nakita, sinasabi ng Biblia, I will accept it. Kasi sinasabi ng Bible, di ba? So, ang sistemang paniniwala na nakabaon sa ating mga puso at kaisipan, di ba?
itinuro din naman ng marami, ng iba, ng mga marurunong na tao na higit sa atin, pero hindi sila nagkaroon ng basis doon sa word of truth, no? Doon sa word of God, no? In Acts chapter 2, verses 25 to 27, verse 25, basahin natin yung Acts chapter 2. Si Peter ang nangaral dito, no? For David speaketh concerning him. So, pangangaral ni Pablo ay Pedro ngayon, siya ay kumuha ng mga bumanggit sa mga bagay sa mga sa Old Testament, ano? I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved. Verse 26, therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad. No? Moreover, also my flesh shall rest in hope. Tignan niyo itong verse 27. Because thou wilt not leave me my soul in hell, no? Neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Si David, o ang tinutukoy dito, ang Panginoong Yesus, no? Neither will thou suffer thine Holy One to see corruption, no? So sabi niya rito sa verse na to, because thou wilt not leave my soul in hell. Nais kong pasinin natin itong talatang 27 sa salitang hell, no? Kung minsan hindi natin ayaw nating mag-search, no, about kung ano ba yung sinasabi niya doon sa hell. Sa Greek, this is Hades. Hades, no? Ang salitang Hades ay katumbas ng lugar na unseen world, no? Yung sa ilalim ng lupa, no? Which is the grave. Ang salitang hell dito is not a place of eternal conscious torment. It's not a eternal conscious torment. Ayaw ko munang bigyan ng diinan tungkol sa mga translations, no, na ginawa ng tao after the original one, which are settled in heaven. Ito, maraming marahil, tsaka na natin na isi-search, ano, muli itong ito ay isang kumbaga bukas na pag-aaral, no. Some people take this verse literally, no. Kaya para sa kanila ang Panginoong Yesus ay nagtungo sa hell, no. Katumbas ng salitang impyerno, no. As mentioned in several translations, no. So ating titingnan ngayon kung si Jesus ay nagtungo ba sa impyerno as interpreted by many. Pero kung susuriin natin si Jesus, ay hindi nagtungo sa impyerno, no? Para mabayaran niya totally ang kasalanan ng sangkatauhan, no? Balikan natin ang pangyayari doon sa cross kasi mayroong nagkiklaim to completely, no, na tapusin niya yung kanyang gawain, kinakailangan siyang pupunta sa hell. Titignan natin at aaralin ninyo iyan sa mga sa mga succeeding yung series of na pag-aaral, no? Balikan natin ang pangyayari doon sa cross, no? Nang sabihin niya, it is finished. Hindi niya ito sinabi after he rose from the dead, no? Sinabi niya yon, yung salitang tapos na, nung nandun siya sa itaas ng cross, no? Bago siya namatay, no? If the claim na siya ay pumunta sa impyerno para bayaran niya completely ang kasalanan ng tao, then after his resurrection, doon niya sinabing, it is finished. Pero hindi, no? Kaya alam natin, hindi siya nagtungo sa hell, no? Sa impyerno, no? Gaya ng turo ng iba, no? Kundi siya ay dinala sa saan siya dinala? Sa libingan of Arimathea, no? Joseph Arimathea, no? Siya ay 3 araw nandoon, no? Ngayon, kung ang sino man ay sinasabing si Jesus ay hindi pumunta sa impyerno, na bagamat sinasabi dito sa talata, no, in verse 27, because thou wilt not leave my soul in hell. Ito sinasabi sa talata, no? Sabi niya, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. So, titingnan natin ngayon yung talatang ito, no? So, ibig sabihin, iba ang sinasabi ng talatang ito, no? Na si Jesus ay nagtungo sa impyerno, no? From the original text, Hebrew and Greek, no, was translated into English. Tandaan natin to, no?
from the original text, ito ay translated into English. No? Now, hindi ba posibleng mawala ang integridad, no, ng isalin ang original sa mga kasalukuyang salin? Sa mga kasalukuyang salin. No? Katulad na lamang ang sinasabi ng mga expert that English is not a perfected language. You can search it, no? Hindi kaya apektado, no, yung integridad ng isalin ng original language. Kung yung sasaliksikin from Hebrew to Greek, Christ went into the place of unseen world, no? And this is not eternal conscious torment. Ipakita natin sa talata kung saan at yun ba yung context na sinasabi sa ating alamin, ano? Sa talatang Psalm 16 verse 10, "For thou will not leave my soul in hell." In hell. Dito nagkakaroon ng mga sa pag-aaral, pagsasalungatan dahil sa word na hell, no? "Thou shalt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption." Sa talatang ito, ang salitang hell ay mula sa salitang Sheol. The word Sheol. Ibig sabihin, place of unseen. Katulad din ng salitang Hades sa New Testament, ano, ay ito rin ay sinasabi, ano? Ang katulad ng salitang Sheol ay ang mga taong nakalibing sa mga sementeryo, no? That is unseen world, no? At hindi sila nakikita dahil sila ay nasa libingan, no? Kaya ang sinabi ni Pedro sa Acts chapter 2 verse 27 and David sa Psalm chapter 16 verse 10 ay pareho lamang ang pinuntahan ni Jesus, no? Siya ay dinala, no? Saan? Sa libingan in the field of Joseph Arimathea. So, nagkaroon lang tayo ng mga haka-haka that Jesus Christ, siya ay pumunta sa paradise, siya ay pumunta sa hell, which is the same. O it is a compartment, no? Sa ilalim ng lupa, no? Katulad sa aking previous topic, after a man died, meron tayong topic sa nakaraan, ang kanyang kaluluwa at katawan ay maiiwan sa libingan, no? Ating natunghayan that the soul is the seat of emotions ng isang tao. Kaya lang tayo ay buhay, no? Dahil sa breath of life from God. Kaya tayo buhay, which is the spirit. Kaya kapag namatay ang isang tao, ang kanyang kaluluwa at katawan ay tutungo sa libingan. Tutungo sa libingan. So, maya-maya titingnan natin yung mga proof text, no? At ang spirit or the breath of life na nagbibigay ng buhay sa tao, lilisan at tutungo, babalik sa Diyos, which is the spirit in Ecclesiastes, no? In verse 10, "For thou wilt not leave my soul in grave." For thou wilt not leave my soul in grave. Actually, yun yung term na grave. This is hell. Neither, sabi niya, "will thou suffer thine Holy One to see corruption." Ang salitang corruption o pagkabulok ay makikita sa libigan, not in paradise, no? Ang pagkabulok o corruption, never mo makikita sa paraiso. That is sa mga next na to preempt our topic next time, yung presence ng Diyos, lagi niya sinasabi ng Diyos, "and shall be my people," sa bansang Israel, even in paradise, wala yung corruption, no? In the presence of God, no? So, ang dalawang talatang ito, Acts chapter 2 verse 27, Psalms chapter 16 verse 10, the word Sheol, Hades, translated in the word hell, which is eternal conscious torment. Actually, ito yung ginamit nila, no? Maraming talata sa Biblia ng katulad nito. Tignan natin, no? Psalms 49 verse 15. So, sundan niyo ako. "But God will redeem my soul from the power of the grave." From the power of the grave. Sheol. It means Sheol. You can search kung meron kayong mga translator o yung Sheol at ang Hades,
tignan niyo kung ano bang ibig sabihin in Greek and in ito ay grave, no? For he shall receive me, Selah, no? Ang talatang ito ay nagpapatunay ang pagliligtas ng Diyos sa kaluluwa ng tao ay mula sa kapangyarihan ng libingan, no? But God will redeem my soul from the power of the grave. Iniligtas ng Diyos ang kaluluwa dun sa grave. No? Bakit sasabihin natin na siya pumunta sa paradise? So, ibig sabihin ng kaluluwa at katawan ay tutungo sa libingan. No? At malinaw na sinasabi ng Biblia sa Ezekiel, no? Sa Ezekiel, that the soul is not immortal, no? The soul that sinneth, it shall die. It shall die. Ibig sabihin, namamatay ang kaluluwa. You and me, even na tayo ay nakakilala sa Panginoon, it shall die. But sinasabi nila, yung ayaw nila tanggapin yung soul sleep, actually, mayroong resurrection, no? So, tatalakayin din natin yan. At para hindi maubos ang oras, so itutuloy lang natin. At least napakita ko sa inyo, the soul that sinneth, it shall die. And hindi ito immortal, no? Dahil lahat ng tao ay nagkasala. At nagkakasala, in fact, no? Siya ay mamamatay. Mamamatay ang kaluluwa ng isang tao. Ngayon, may katuruan ba na ang ginamit ng mga nagsali sa salitang hell is not a place of eternal consumment? May nagsasabi na ang paggamit sa salitang hell depende sa konteksto. Subalit ang konteksto sa ating pag-aaral ngayon ay nang mamatay ang ating Panginoong Yesus. Actually, ito yung context. Siya ay tumungo saan? Sa libingan, ano? At hindi sa impyerno, no? And even hindi sa paradise, no? In 3 days, siya ay nandun sa field of Joseph of Arimathea, no? Kaya ang salitang Sheol in the Old Testament and Hades in the New Testament ay dapat yan ay libingan. Bakit ko nasasabi to? So bear with me. Makikita natin sa ating paliwanag, sa ating pag-aaral ngayon. Ano? Maliban na lamang kung mayroong agenda ng pananakot, ano? Upang manipulahin, ano, ang mga tao. No? So, si Pablo ay ginamit din ito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 55. That, sabi niya, where is thy sting? And grave, yung Hades, where is thy victory? Malinaw na ang salitang Sheol and Hades ay translated sometimes hell and sometimes grave. Isipin niyo yun, ha? Si Paul hindi gumamit ng word na hell. No? He used the word grave. No? Kahit saan mo balik-tara ng Bible, si Paul hindi gumamit ng salitang hell. Ginamit niya yung word Hades. No? Sa ating pagpapatuloy, titignan natin na ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. No? Kung saan pumunta pagkatapos na si Jesus ay namatay. Malinaw na siya ay pumunta sa libingan of Joseph Arimathea. So, hindi naman natin matatanggihan ito, no? So, kung pagtatakpan natin to, meron tayong bagay na itinatago. Meron tayong bagay na pinoprotektahan, no? So, verse 43, ito, tingnan natin to, masusi, no? Tandaan, no? And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. So, ngayon, ating susuruin ang talatang ito. Pwede ba nating masabi sa talatang ito na may let's say, gamitin ko yung word na discrepancy. Dahil nang si Jesus ay nakapako sa krus at namatay. Nang si Jesus ay nakapako sa krus at namatay, no? Hindi siya pumunta sa paraiso. At siya ay pumunta sa libingan. Siya ay pumunta mismo sa libingan. In fact, nakatala yun, di ba? So, ano ba ang ibig sabihin nitong itong talatang verse 43, no? So, suriin natin, no? Para maintindihan natin ang talatang ito, kailangan na muna nating tanggapin at alamin that in the Hebrew and Greek ay walang punctuation. Okay? Kahit saan i-search nyo, no?
there is no punctuation. The Hebrew and the Greek, no, ay walang punctuation. Ngunit balikan natin ngayon ang talatang 43. Dahil in translation, sa pagka-translate, there is now punctuation na ginamit. Titignan natin ang punctuation na word, comma, no? At kung saan ito ay nilagay ng mga translator. Ito ay pag-aaral, kapatid, ano? So, buksan ninyo, magkaroon tayo ng, lagi kong binabanggit, maging open-minded tayo para kung gusto nyong, hindi yung sasabihin natin na mali. So, tingnan natin yung talata. Ang basis natin is the word of truth, no? In Luke chapter 23, verse 43, and Jesus said unto him, male factor, ano? Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. So, sana masundan ninyo, no, sa inyong mga Biblia, no? The punctuation comma here ay pagkatapos ng salitang, ano, the word thee. And Jesus, sabi niya, verily I say unto thee, comma, no? Marahil ganito ang nakasulat sa salin sa ating hawak na Biblia, no? Yun ang nakalagay, no? Now, upang ating maunawan at matanggal ang ating pagtatanong o ating kalituhan sa ating pag-aaral, alam natin ayon sa Biblia, si Jesus ay saan nagtungo? Siya ba ay nagtungo sa paraiso sa araw na yon? Ayan isang tanong na pwede ninyong tignan, ano? Sa araw na yon, siya ba ay nagtungo sa paraiso? Marahil mahirap tanggapin, ano? Kung ikaw ay isang panatiko, no? Sa isang salin ng Biblia, no? Subalit kung tayo ay close-minded, pagdating sa pag-aaral sa salita ng Diyos, hindi natin makikita ang bagay na ito dahil alam nating lahat kung ano ang pangyayari sa mga oras na iyon, no? Sa ibabaw ng krus, no? In Luke chapter 23, verse 43, and Jesus said unto him, ulitin natin, no? Verily I say unto thee today, shalt thou be with me in paradise. Ang ibig kong sabihin, sinasabi ko ito sa iyo ngayon, sabi niya. Sinasabi ko ito sa iyo ngayon. Shall thou be with me in paradise, no? Ay mangyayari sa darating na panahon. Not immediately on that day, no? No? Hindi siya kakasamahin ng Diyos on that day dahil wala pang resurrection eh. The first resurrection is our Lord Jesus Christ. And the next at siya ay glorified body, ano? At ang glorification, mangyayari pa lang yun when the resurrection na mangyayari, ano? Malinaw, hindi nagtungo si Jesus sa paraiso, no? Sa araw na yon, siya ay 3 araw na nasa libingan sa bukid ni Joseph Arimatea, no? Dahil sa simpleng kama na ito, lumikha ng maling pananampalataya sa maraming tao. I mean, ng maling pananampalataya, maling pananaw, no? Hindi kaligtasan ng pinag-uusapan, ano? Maling pananaw, no? Kung saan ba nagtungo si Jesus pagkatapos nitong siya ay namatay, no? Ngayon, para sa akin, malinaw na si Jesus ay hindi nagtungo sa paraiso pagkatapos niyang namatay, no? At ang turong si Jesus ay nagtungo sa impyerno ay mahirap patunayan, ano? Kung ating uusisahin, ano? Batay sa sinasabi ng Biblia. At dahil sa pagkalagay ng punctuation ng kama sa talatang 43, si Jesus ay tumungo sa impyerno, no? Another teaching in connection to this topic, which is the paradise, yung paraiso. Meron na tayong topic dyan, the rich man and Lazarus, in my previous lessons, no? Ito ay opposite side of hell, a place of eternal conscious torment, no? Ibig sabihin, ang tawag ni Clarence Larkin sa paradise ay compartment in hell. Si Larkin ay actually, siya isa sa mga favorite dispensationalist na aking sinusundan, ano? Before. At marami akong ipagpasalamat sa taong yon dahil dito ako nagsimulang nag-aral ng dispensation, no? At
paborito ko yung kanyang mga aklat na aking binabasa at mahirap niyang intindihin, ano? Pero maraming taon akong ginugol, more than, minsan, higit pa dun sa banal na kasulatan, ano? At yun na lang aking pinag-aaralan, ano? But, before yun, ano? But today, para sa akin, mahirap isipin ang Diyos ay lilikha ng paraiso as a compartment sa impyerno, ano? For what? Bakit ganun? Sa tabi pa ng impyerno? Ang doktrinang ito ay magagawa lamang ng isang tao kung mayroong itong pinoprotektahan na angkop sa kanilang mga katuruan. Yun ang nakikita ko, no? Ngayon, kung ang sinasabing paraiso, ito ay isang compartment sa impyerno, hindi ito kanais-nais. For me, katulad din ito sa maraming maangkinda, Abraham's bosom. Matakin mo naman na maatin mo ba na kung ang paradise, that time kung pupunta sila sa paradise at makikita yung mga mahal sa buhay na nandun sa hell, na ano ba yung kaligayahan na makikita mo, no? Ano ba yung kaginhawaan na mararamdaman mo, no? Wala, di ba? Yung lang nasa ICU yung isang mahal mo sa buhay, hindi ka mapalagay, ikaw ay nasa, at paano mo naman siya makikita if he's in the hell? Napaka-imposible. Kaya yung ang tawag dito, yung account dun sa kay Lazarus and the rich man, it is a parable, no? It's a parable, no? So, sabi niya, and ang Biblia ay walang sinasabi that Abraham's bosom as a place. Wala sila binabanggit. Buksan na ang ating talata o ang ating Biblia sa talatang Luke chapter 6 and verse 23. So, sa verse 23, and in hell he lift up his eyes, no? Being in torments. Ito yung mayaman, no? And seeth Abraham afar off. Nakita niya afar off. And Lazarus in his bosom, no? Malinaw sa talatang ito, Abraham's bosom is not a place. At lalong hindi sinabing ito ay paraiso, no? Ang salitang hell dito ay hango sa salitang Hades. Ibig sabihin ay libingan, no? The rich man here is in the grave. Kaya nga ito ay isang parabola at hindi tunay na kwento, no? See our topic on, yung nga sabi ko sa inyo, yung may topic on rich man and Lazarus, no? Para hindi tayo maubusan ng oras, no? Isa pang paniniwala sa account na ito ay ang tungkol sa paraiso, no? Pagkatapos nabuhay na muli ang Panginoong Yesus, ang paraisong ito ay inilipat. So, imagine, ano? Inilipat na pagkatapos na ang Panginoong Yesus, siya ay nabuhay ng muli, ano? Inilipat lang nila. Anong tawag silang naglipat? No? So, ano ba, ang tanong dito, bakit inilipat, ano? Ito ay paraiso, no? It's a paradise. Yung presence ng Diyos ay nanduroon, no? Well, ang sagot nila dito ay nasa 2 Corinthians chapter 12, verses 2 to 4. Ganun din naman yung aking tinitignan dati, ano? Na aking pinipilit, no? So, pero ngayon, dahil nabasa ko yung mga ibang talata, so comparing scripture to scriptures, ito ang aking tinatayuan ngayon, ano? In verse 2, I knew a man in Christ above 14 years ago, no? Sino yung nakita ni Paul, no? Whether in the body, I cannot tell, or whether out of the body, I cannot tell. God knoweth. Such an one caught up to the third heaven, no? Now, take note, hindi si Pablo ito, no? Ang tinutukoy dito, ay walang iba kundi ang sumulat sa Revelation, ano? Which is John, no? Si John. And I knew such a man, whether in the body,
or out of the body? I cannot tell. God knoweth. Verse 4, how that he was caught up into paradise, no? And heard unspeakable words, which is not lawful for a man to utter. No? Vision yun, ano? Vision. No? So ang taong ito ay dinala sa paraiso, and now all of a sudden, ang kaya binanggit natin to, paradise was moved from hell to heaven. No? Bakit? Ano ba ang purpose? Bakit inilipat ito? The presence of God is there. No? Meron bang ganun sa paggawa ng Diyos? There is a imperfectness na bakit kailangan pa yung hell dun sa ilalim ng to protect, no? To protect. That hell is in the eternal conscious torment, which is in sa ilalim, no? So ngayon, no? Kung ang pangyayaring ito ay nangyari kay Abraham sa account ng mayamang tao at ang pulubing si Lazarus, tingnan natin ang mga talatang ito, no? Tingnan natin in Genesis chapter 25 verse 27, ano? 25 verses 7 to 10. Verse 7, and these are the days of the years of Abraham's life which he lived, 103 scores and 15 years. Haba ng buhay niya, no? Sa atin ngayon, average na lang. Buti kung mababot natin yung 80, no? Verse 8, then Abraham gave up the ghost and died in a good old age, no? An old man, no? And full of years, and was gathered to his people. Yun ang minsan naniniwala ako doon sa pag malapit na mamatay ang tao, pinatatawag niya yung lahat niyang mga mahal sa buhay, ano? Gusto niyang nandun siya habang siya ay namamatay, no? Which is nangyayari din naman in this present time, no? And his sons Isaac and Ishmael buried him saan? In the cave of Macpela. Kasi inilibing doon. Hindi sa paraiso, no? In the field of Ephron, the son of Zohar, the Hittite, which is before Mamre. The field which Abraham purchased of the sons of Heth, there was Abraham buried, and Sarah his wife. Ayon sa talata, si Abraham ay inilibing, ano, sa isang bukid at kailanman hindi ito tinawag ng Biblia bilang paraiso, no? Neither called it Abraham's bosom, no? Actually, it is a man-made, no, na doctrine, no? At mayroong pinoprotektahan. Bago tayo magtapos, kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, pero meron tayong mga sumusunod na topic in relation, no, sa topic na ito. Mga 2 beses siguro about the paradise and the hell. So ating tatalakayin sa mga sumusunod na araw. But before I close this topic, in Ecclesiastes 7, chapter 7, verse 29, nice kong ibahagi ng konti bago tayo magtapos. Ang sabi niya sa 29, Lo, sabi niya, this only have I found. No? This only have I found that God hath made man upright. No? But they have sought out many inventions. No? Ang pagkalalang ng tao, actually, ito ay matuwid. No? Subalit ito ay naghahanap ng maraming katha. No? Maging sa taglay na katalinuhan at pagsisikap ng tao. No? Gumagawa ito ng mga katha. No? Instead na pakinggan yung salita ng Diyos, we are admiring, no, yung mga bagay na mga aklat, nakakatulong sa atin na tayo ay basahin natin yon and then i-confirm natin kung ano ba sinasabi ng Bible. But hindi tayo pwedeng mag-depend. Katulad ko, nagbabahagi ako, depend on the Word of God, no? On the Word of Truth sa Bible. Meron tayong kanya-kanyang pananaw, but you can search it in the Word of Truth, no? Hindi doon sa ating natutunan before, no? Na natutunan din naman ng iba. Tignan natin kung ito ba ay biblical, ano? Ito ang nangyayari sa ating kasalukuyang panahon, ano? Ngayon ay hindi lamang sa politikang gobyerno, no? Even sa politikang pangrelihiyon, ano? Di ba? Pagulo ng pagulo ngayon, ano? Mga kapatid and friends, no? On Facebook, no?
iwasan natin yung politika sa reliyon. No? Let us set our affection on what the scriptures says. No? Ano ba yung malinaw na binabanggit ng Bible? Each and everyone, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng Saan tayo naligtas? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. No? Sa pagkalibing, o pagkamatay, pagkalibing, at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. No? So, sa usaping spiritual, lagi natin gamiting pangunahin, basihan, ay ang salita ng Diyos. No? Hindi ang likha o katha ng mga tao. No? Actually, sabi nga nung talata, Lo, this only have I found, sabi niya, that God had made man upright, but they have sought out many inventions. No? Huwag natin depensahan yung ating mga, meron tayong tinatawag na systems of belief na acquire dun sa ating mga magulang, sa ating mga friends, sa ating mga binabasang aklat. At nandun yun, nasa ating sistemang paniniwala, but let us confirm kung ano ba yung sinasabi ng banal na kasulatan. So, I hope naging highlight sa atin to, at pwede nyo akong sundan sa mga ilang serye ng ating pag-aaral in relation to this topic. No? So, for now, let me close in prayer. No? So, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong mga salita. Alam ko po na ang topic na ito ay maaaring maging katanungan sa aming mga kaisipan. Subalit kami ay susunod, Panginoon, sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Bagamat kakaroon ng pagkakaibang pananaw, subalit hindi ito magiging dahilan upang kami ay huminto sa pag-aaral ng inyong mga salita. Maraming po salamat sa aking mga kapatid na nakasama ko sa pag-aaral na ito ngayon. At ganoon din po sa mga friends on Facebook na sila ay nagpapatuloy na tumitingin o nakikinig sa mga topic na ito. Maraming salamat sa inyo, at dalahin ko po ang maging ma-equip ang aming mga buhay spiritual at maging times of blessings ang pag-aaral namin ito. Dahil ito po ang aking hinihiling at pinasasalamatan sa matatis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. No? So, thank you, Bro Arnold. At dakang salamat. And then, inilo, Chipaya taking aliwang lugar ng kapatid ni. Of course, si Brother Ed at Brother Ramil. Dakang salamat. Then, Cesar, no? Bro, Sar, dakang salamat at ingat kayo lagi, Ken. At ganoon din na sana magpatuloy tayo sa kanyang pag-aaral. So, for the meantime, bye for now, at muli, I pray na masundan ninyo dahil maganda itong topic na ito, at mayroong mga kaugnayan sa ating pag-aaral sa susunod na mga araw. So, God bless, and maraming salamat sa inyong lahat.